Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mo ito nanonood, please click mo na yung Jeremy's TV. Anyway guys, wala naman ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin for today's video, Abi Binay sumapi na rin sa partido ni BBM. Yan. Kasi nga guys, di ba? Under siya ng NPC. Ang chairman nito itong si Tito Soto na kamakailan lang guys, di ba? Kamakailan lang ay sumanib na sa federal ng Pilipinas itong si Pangulong Bongbong Marcos. So lumalakas ngayon ang partido ni Pangulong Bongbong Marcos. At Governor Gwen Garcia kumalas na sa PDP laban ni Digong at lilipat na siguro ito kay Pangulong Bongbong Marcos. Diba? So yan ang matinding balita ngayon na nalaman natin. Yan guys, sa ABS-CBN, ang sabi dito, Cebu Governor Gwendolyn Garcia resigned as a member of the Philippine Democratic Party. Diba? Kasi nga itong si Gwen Garcia as a gobernador, alam naman natin guys, yung Cebu, One Cebu ang kanilang partido dyan. At talagang maraming, lalo na national government, ang naliligaw dito. Lalo pa, papalapit ng papalapit ang election. Diba? Mga senador, presidente, vice president. Kasi nga, pag nakuha mo yung boto ng Cebu, isa ito sa nagpapanalo. Kung sino man ang makakuha nito, milyon kasi ang boto nito guys. Napakahirap habulin. Kung ang lamang sa'yo ng kalaban mo ay milyon, mahirapan ka ng habulin to. Kaya lahat to nililigawan. So ngayon matunog guys, bukas lilipat na ito. Alam natin sa partido ni Pangulong Bongbong Marcos, sa partido federal. So ibig sabihin nito guys, habang lumalakas ang partido ni Pangulong Bongbong Marcos, ay siya namang kabaligtaran na pahina ang partido ng PDP ni Digong. Yan guys, kasi nakita siguro nila na puro kasiraan lang. Diba? Lalo na yung maisog, naalala yung maisog guys dyan sa Cebu. Sinong kaalyado ni Digong dyan? Si Michael Rama, ang mayor. At itong Michael Rama na to, hindi masyadong kakasundo. Itong si Gwen Garcia sa mga polisiya at mga project na kanilang pinagtatalunan. So, nakita naman natin, di ba, itong si Michael Rama, nung may maisog dyan sa Cebu, siya yung pumayag dun sa kanilang sinasakupan. Na kung saan ngayon ay suspendido na dahil nga may nagkaso sa kanya na sa mga empleyado doon sa City Hall ng Cebu ay hindi ito binayaran. Kaya suspendido to ng alam ko na 6 months guys. Suspendido to. So, ibig sabihin nito guys, talagang lalo lang lumalakas, di ba? Itong partido ni Pangulong Bongbong Marcos. Siguro nakita nila kahit pa paano maganda naman yung ginagawa. At nakita naman sa kabila, puro paninira lang, di ba? Lalo na yung mga supporter ni mismo Duterte, burahin sila, di ba? Tawagin bangag, drug addict, pinare-resign itong Di Baste, sila Pulong, kung ano-ano pa guys. At ang mga supporter, kagaya nila Vico Rodriguez, Genchong, sila Marlica, at marami pang naninira sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Tayo guys, hindi naman tayo solid na BBM, misko nga tayo, di ba? Pero siyempre, nakikita natin sa mga issue na nakikita natin na okay naman si BBM, di ba? So, kailangan purihin natin sa hindi natin kailangan na siraan kahit maganda ginagawa kagaya sa usapit sa West Philippine Sea, di ba? Matibay ang kanyang paninindigan, di ba? Kay Kibuloy, di ba? So, sa EJK o sa ICC, medyo hindi naman nagbabago ang stand ni BBM dahil wala pa siguro yung warrant of arrest. Baka pag dumating na, magbabago ang kanyang isip. Kaya abangan natin bukas guys kung anong mangyayari na paglipat nitong si Gwen Garcia na pinag-aagawan ng mga national politician natin dahil nga sa laki ng boto ng Cebu. At balik tayo dito kay Abi Binay. So sabi ni Abi Binay, kasi iiwan niya na yung Makati, last term niya na guys. Tapos na yung term niya. Ang balita natin yung asawa niya, itong si Congressman Compasano,
ang papalit sa kanya. Na kung saan ay nagkakaroon din issue, baka si Nancy Binay naman dahil tapos na nga si Nancy Binay sa Senado, diba guys? Tapos na yung terms na, so malamang sila yung magbabanggaan yung asawa ni Binay. So medyo conflict naman. Alam naman natin sa politika, minsan walang kapakapatid dyan, walang kamag-anak, di ba? Di mo masabi yung panahon. So tingnan natin guys. At itong si Abi Binay naman, nakita naman natin sa Makati, maganda naman yung palakad niya. Tayo naman kasi guys, hindi natin masyadong bet. Eh kung nakita naman natin na maganda yung palakad sa kanilang sasakupan, bakit, di ba, hindi natin hindi tayo mag-open-minded, sabi nga, di ba? At tingnan natin, baka nga at least ito, medyo bago to, medyo bata din. Baka mamaya may ibubuga rin, di ba? Kagaya ni Yorme, na sana nga tatakbo nga sa bilang senador at makitaan tayo ng mga bagong muka. Bagamat itong Binay na apelido ni Abi ay luma na, pero baka mamaya mas magaling ito kay Nancy Binay o sa kanyang tatay dahil nga yung palakad sa Makati. Okay naman guys, okay naman ang kanyang palakad. So okay guys, anong masasabi nyo dito sa issue na to? Una, doon kay Gwen Garcia, di ba? Na kung saan ay kumalas na nga kay Digong sa kanyang partido. At ngayon ay mukhang aanib na siya sa puwersa ng Partido Federal ng Pilipinas kay BBM. So palakas ng palakas, padami ng lumilipat. Siyempre, ganun talaga guys. Yung politika sa atin, kung saan nasa pwesto, nandun lahat sila. Masakit mang isipin, yan talaga ang katotohanan. At dito kay Binay, ano sa tingin nyo guys? Okay ba sa inyo to ng bagong senador na tatakbo sa 2025? Dahil malapit na nga. Kaya dito talagang yung bakuran lumilipat na kay BBM talaga lahat ito. Di ba? So, abangan natin guys, anong masasabi nyo dito? Kaya mag-update tayo bukas kung anong mangyayari dyan kay Gwen Garcia. Alright guys, abangan yung susunod ko vlog. Thank you.